Kwaresma. Madalas kapag naririnig ang salitang ito, ang nasa isip ay puro paghihirap, penitensya, sakripisyo, pagdurusa ni Jesus. Sa kabilang banda, totoo naman ito. Pero kung hanggang doon lang ang ating pangunawa, kalahati lang ng kwento ang ating alam. Kasi ang Kwaresma ay hindi lang ito tungkol sa paghihirap. Ito ay paghahanda para sa Pasko ng muling pagkabuhay. Preparation for hope, preparation for new life. May isang estudyante na sobrang takot sa mga exams. Tuwing may test, parang guguho ang kanyang mundo. One time, nagsabi siya, "Father, baka bumagsak po ako." Sabi ko, "Pumasok ka. Kaya mo yan. Nandito lang kami. Nag-review ka naman eh." Mga kapatid, hindi naman mawawala ang hirap ng exam, pero nababawasan ang takot. Bakit? May assurance, may presence. Ganyan din ang eksena ng Transfiguration. Natakot ang mga alagad. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Pero lumapit si Jesus, hinawakan sila at sinabi, "Rise and do not be afraid." Hindi niya sinabing walang hirap, hindi niya sinabing walang krus. Ang sabi niya, "Tumayo ka, huwag kang matakot." Lenten season reminds us, oo, may sakripisyo, oo, may krus, pero hindi tayo nag-iisa. Jesus touches us through prayers, sa salita niya, sa Eucharistia, sa mga taong pinapadala niya sa ating buhay. May pinagdadaanan ka ba ngayon? Problema sa pamilya, sa pag-aaral, sa trabaho, sa kalusugan, o sa puso? Baka pagod ka na, baka natatakot ka sa future. May sinasabi si Jesus sa iyo ngayon, bangon ka, huwag kang matakot, may resurrection sa dulo nito. Hindi Good Friday ang ending ng kwento, kundi Easter Sunday. Kaya ngayong Kwaresma, this is not a season of despair. It is the season of hope in the making. Bangon, lakad, tiwala. Kasama natin ang Diyos. Amen. Ako po muli si Father Ramil D. Tapang, SSP ng Hello, Halo.